Ayon sa ating datos, malaki ang posibilidad na makakaranas ang bansa ng matinding El Nino na maaring tumagal hanggang sa susunod pa na taon, 2027. Pasakit sa mga magsasaka ang labis na tagtuyot at kakulangan ng ulan, kaya malaking problema para sa kanila kung magtatagal ang El Nino phenomenon. Base sa pagtaya ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services o PAGASA, posibleng umabot ito hanggang sa unang bahagi ng taon 2027. Kaya ang planting season o panahon ng pagtatanim nahaharap din sa panganib. Bunsod nito, inalerto na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga magsasaka sa posibleng epekto nito. Ayon sa Pangulo, dapat maging matalino na ang mga ito sa pagpili ng pananim upang hindi mauwi sa pagkalugi. Bilang tugon sa banta ng El Nino, pinayuhan na natin ang ilang magsasaka na magtanim ng high-value commercial crop gaya ng pakwan, luya, ube, mani at talong. Imbis na palay na nangangailangan ng mas maraming tubig. Ito ang binigyan diin ng Pangulo sa kanyang talumpati sa inaugurasyon ng Mabini Kayakay Reservoir Irrigation Project sa probinsya ng Bohol kanina. Ang naturang proyekto ay magbibigay daan sa mga magsasaka na magtanim ng hanggang 3 beses sa isang taon mula sa kasalukuyang 2 cycle. Bukod sa pagpapatibay ng irrigation infrastructure ayon kay Pangulong Marcos, isinusulong na rin ng pamahalaan ang makabagong pagsasaka. Higit sa lahat, itinataguyod natin ang makabagong pamamaraan sa pagsasaka na angkop sa klima, gaya ng paggamit ng solar pump at water reuse o recycling sa mga lugar na madalas maapektuhan ng tagtuyot. Matapos ang inaugurasyon ng irrigation project, ininspeksyon naman ni PBBM ang rehabilitasyon ng Mananga River sa Talisay City. Pinuntahan rin ng Pangulo ang paglulunsad ng Walang Gutom Kitchen sa Cebu City. Naglalayo ng programa na ito na labanan ang kagutuman at malnutrisyon sa pamamagitan ng pamamahagi ng libreng pagkain sa mga homeless, street dwellers at iba pang nangangailangan. So patuloy lang ito, lalong-lalo na ngayon na tumataas ang presyo ng pagkain dahil sa pagtaas ng presyo ng langis. So abangan at basta patuloy lang kami na tuloy-tuloy na magsusuporta at sana ay mabawasan na yung nagugutom. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.